TL na take it. Smart! Ben and Ben. Gawin niyo to lang. Taray. Gusto ko na talaga mag-resign. Mayabang siya. May McDo na naman ako from TL na take it so TL. Oh my gosh. Fryos again. And Mac. Ano yun? Mac. Mac chicken. Thank you, TL. Ang sarap. Sana lagi sweldo, no? Thank you, TL Naida. Hi guys! Pupunta kami ng Cafe Tukan. Order kami ng pizza. Order na kami. Wait na lang namin ng 30 minutes. Yan, tikita pa. First time ko dito. First time niya. Bano siya. 248 po, ma'am. 200 ano. 48. Ang foods. Tita Carney and Alpha Maggie flavor. Jubos na yung isa. And white sauce. Boscayola. Boscayola. Yummy. We're watching Di Patata while watching Devil Wears Prada. Hello, hi mabuhay. So, grabe, super bilis ng panahon. Grabe, August na agad ha. Nakaka-lurky. So, for today's video, we're gonna be talking about muna dahil sinabi ko parang last week na babalik tayo sa parang magtitingin tayo ng mga pictures and then i-explain ko sa inyo kung ano yung mga nangyari, ganyan, nung way back na hindi pa ako nagpa-vlog. So, mga 2018, let's go back to mga July, month ng July. Tingnan natin kung anong pwede natin i-share sa inyo. So, this one, I have here a picture of mine. I am, wait, hindi yan. Hindi yan. Ito. Nangyari to noong July 28, 2018. So, nagpunta ako sa isang event at naghawak ako ng trophy! Ayan guys. Diba? Ako dyan. Oh my God. Yes, it's me. So, it's our gala night sa company ko noong July 28. So, yan. Gala night. So, first ever gala night ng company namin and ako yung napili ipadala dahil ako yung sa mga attendance siguro ako yung walang absent nung panahong yun, nung quarter na yun. Kaya, alam mo yung, yung, tawag dito, yung empleyado mo na pasok lang ng pasok, ganon. Pero hindi naman magaling, so ako yun. Kaya ako yung napili dito na ipadala. Tapos meron pwede akong magdala ng +1. So, ang kinuha kong +1 here is none other than this a very beautiful, very talented, very charismatic, one and only Ate MJ. Ayan, kami magkasama dyan. And siya yung pinalaswan ko kasi kailangan ko kasi ng may car. So, ay si Ate MJ na lang kasi may car siya, ihahatid kami ni Kuya Jojo doon at susunduin kami syempre after. So, kaya siya yung napili ko kasi siya naman ng friend ko na may car. So, ayun, kasi sabi ko, si Ate MJ na lang. Kaya siya ang +1 ko. Pero same naman kami ng company, doon rin siya nag-work. Hindi ko sure kung TL na siya dito, pero feeling ko TL na siya. Kaya, yun, siya yung +1 ko. Kaya, ang saya kasi hindi lang kami diyan nag-party-party, ganyan. Kasi meron din kaming pinanood, the special guest, the one and only. Ipapakita ko sa inyo. These two artists, super sikat yan sa mga Gen Z and Millennial, one and only, Ben and Ben. So, nagtugtog sila doon mismo sa event namin. And yes, super fun, super saya ng gabing to. And kasi parang, dahil first nga, na gala night, parang ganun. Kasi ang pinapadala kasi dati
is sa mga travel, pupunta ng Palawan, ng Boracay. Sana, yun sana yung gusto ko. Kaso iniba nila yung format para maiba naman siguro. So, ginawa nilang ganito, gila-gila, medyo formal-formal. Kaya yung ayos ko, super formal kasi hindi ko alam yung isusuot ko. Binili ko lang yan sa department store, naka-sale pa yun ha. Guys, so ganito siya. Para siyang mahabang vest, pero mahabang-mahaba siya. Sa ano yan, women's department store sa SM. So, ganyan siya. Super haba niya and super cutesy niya. Tapos, nagbili lang ako nung green ko na long sleeve sa Lotus Mall. Doon ko lang yan binili sa doon lang sa pinakadulo, basta doon. Ay, hindi sa Lotus eh, parang sa palengke. Kasi meron doon parang mga tinda-tinda ng mga damit-damit. So, talagang naghanap ako ng medyo glittery, shiny-shiny. So, ayan, may makeup ako nito, I believe. Nag-makeup na ako. Oo, may makeup na ako nito. Nag-makeup ako nito. Nagvo-vlog na pala ako nito. 2019. So, 2018. Talaga? 2018, nagpa-vlog na ba ako? Kasi alam ko, ano eh, vinidyo ko to eh. Hindi pa lang siya official siguro na, pero vinidyo ko yun habang nagme-makeup ako. Kasi, wala lang, alam niyo naman, lagi ako may video kahit hindi pa ako nagpa-vlog na. So, ayun, super, super fun and super saya namin doon, ng event na yun. So, yeah, yun lang naman ang share ko sa inyo. So, tomorrow, we're gonna be talking about naman our topic, which yung pinanood namin kanina, which is Devils Wear Prada. So, super toxic ng boss niya dito. Pero, yung ending naman is maganda. So, yun ang ating topic. Pero baka yung mga super nakakatakot na boss na parang, oh my God, ayoko na. Gusto ko na mag-quit. Pero at the end naman, naging okay kayo or talagang forever na lang siyang toxic. So, comment down below kung meron kasi tomorrow we will be talking about mga experience ko sa aking work. So, that's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Smile! Pangit. Ay, ano, katulad siguro ng bili ko tinatanong, tatak, bakit 420? Di ko na kinumpute, hindi ko tinakutan. Ganda ng comment. Episode 30. Hello everyone! Kamusta naman ang full bangs natin for today's video? Maiksi lang talaga yan. Bob siya yun. Ayun, nakabob. Pero dahil long hair tayo, parang long hair bob na siya. So, we're gonna be talking about yung mga toxic na manager na na-experience ko. So, nung first work ko, actually, hindi naman siya super toxic. Pero pag dumatating kasi siya sa office, syempre, ngarag-ngarag kami ganyan. Kasi nga, ang dami niya laging pinapagawa. Of course, dapat lang yun kasi binabayaran naman kami. Pero super liit lang nung sweldo ko noon. As in, 5K per month. Parang ganun. Tapos, nire-request ko pa siyang i-6K. Kasi nga parang after 3 months ba or oo, 3 months daw tataas, i-increase ng 1K. Hindi niya binigay kaya nag-resign na lang ako. Super Monday to Saturday pa yon guys ha, nakaka-lurky. So, yun. But, ano naman siya, mabait naman siya. Pero yung isa kasing kasama namin doon, super tenured na. So, pag merong mga eksenang hindi maganda sa kanya lagi, kasi ate-ate namin siya. So, siya yung sumasalo, siya yung nakikipag-usap, ganyan. So, yun, pag medyo toxic na, siya talaga yung sumasalo. Tapos, ichichika na lang niya sa amin after, ganyan. So, yun yung mga eksena. Tapos, pag meron siyang pinapagawa, of course, kailangan mong gawin. Minsan, syempre, pag absent yung ate-ate namin. So, kami lang may iwan doon ni, kaklase ko si Giselle. So, yun, medyo, yun, doon kami nangangarag. Kasi, paano na gagawin natin? Wala si ate, ganyan. So, doon kami nangangarag ng sobra. Pero hindi naman yung toxic na parang, gawin niyo to, lang. Taray na super duper. Wala namang gano'ng eksena. Kaya, I'm super duper lucky din na hindi naman siya masyado ganun. But, yun nga, may times na talagang may mga customer na, alam mo yun, na nakakaloka. Kaya, um, mag-uusap sila sa harap namin, gano'n, eksena. And then dun sila mag-a-argue na, sige ganito na lang, gano'n. Talagang super professional naman namin, boss naman namin na yun. But yun, nakaka-lurky lang kasi 'pag mga iba talaga kasi 'pag business siya, eh. So,
parang on ano siya, on time, real time siyang mangyayari yung mga eksena na alam mo yun, na very unexpected but kailangan maging professional and kailangan maging handa sa mga ganong eksena. Experience na din nila, alam na nila yung gagawin sa mga ganong eksena. Kaya, ang galing pag mga business. So, yeah, hindi katulad ng pag sa mga work lang na merong ina-assign sa inyo, hindi mismo yung owner, yung sa amin kasi mismong owner yung kasama namin, yung owner is yung manager ng business, kaya yun, talagang real time yung mga pangyayari, yun yung difference nila. So, yun lang naman, and tomorrow isip ako ng mga, siguro, dami ko rin kasing naging manager, iisip ako ng mga naging toxic na manager. So, tomorrow. See you guys again tomorrow. Bye! We have Bake Mac. And this is Puto Pao. Yummy! Kain tayo. Mangan. Kinakasal ko yung sarili ko sa sa lasagna. Kasi sa yung VIP kasi para mag-a-adopt ako ng baby ulit. Adopt ko yung sarili ko. Yan, pwede kayo magpakasal, pwedeng tao, pwedeng pusa, pwedeng parehas girl. Ayun, parehas nga kaming girl eh. Pwedeng parehas boy. Ganun. Ganda pa ng yay! Parehas na kaming kasal. Parehas kami naka-wedding gown. Nakala niya isa, nakakatawa. Naku, wala kaming warper. Paano kami pupunta? Mag-bearing na lang kami. So, ayan, kasal na kami. Yay! Mag-a-adapt naman kami mamaya. Wait. Tapos, ayan, kailangan equip na yung ring nyo. Parehas na equip. So, parehas ko na ma-equip yung ring. So, ayan. Gamit ko yung ring. Tapos, i-right click nyo yung magiging baby. Tapos, kaparty nyo dapat is nobis dapat. At, sabihin nyo, send an adoption request to baby. Tapos, accept mo lang. Ayan. Adopt me. Ingat siya, blah, 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 blah. Tama, liliit yan. Liliit ako. Okay. Baby na ako. Yay, may baby na kami. Baby nakasulat ko. Baby. So, ayan. Patay-patayan tayo. Dahil naging baby ka na. Oh, kawawa. So, ayan. May baby na ako. Bagong kasal pa. O, diba, bongga? Happy family. Love wins. Episode 14. Na kami ng again. At nagkita na sila. So, dahil sa first job ko, hindi naman siya toxic masyado kasi nakakahinga naman kami. Pero pag may inuuto siya, syempre, boss mo siya. So, dapat magawa mo siya ng ayos. And that time naman, madami siyang pinapagawa. Pero, carry lang. Mabait naman siya kasi. Pero, nung sa work ko ngayon, nagkaroon din ako ng manager. Hindi yung ngayon ha. Siguro 2016, mga ganon, 17. Oo, mga ganong month. Kasi siya yung reason kung bakit kami nag-night shift. Ayaw na ayaw kong mag-night shift. Kasi na-experience ko na nga siya nung unang pasok ko pa lang is night shift. Unang pasok ko sa work ko, night shift kami. Tapos na-experience ko mag-morning shift. Ever since nag-morning shift ako, ayoko na mag-night shift. Nung dumating yung manager na yan, night shift kami kasi para kasama kami sa shift niya. Kasi yung iba niyang hawak na mga tao na ibang campaign is night shift. So sabi niya, kailangan daw night shift din kami. So parang, oh my God, gusto ko na talaga mag-resign nung panahong yun. As in, ako, ayoko na. As in, nagwo-work ka ng ganun na inaantok ko, nakakatulog ako. Minsan nga, merong time na, as in, tulog lang ako sa shift. Nandun lang ako sa sleeping quarters. Kasi, sakit-sakitan. Hindi ko alam. Basta natulog lang talaga ako hanggang sa
ano kami, mag-out ng ano, ng shift. Kasi nandun lang ako sa sleeping quarters. Hindi ko alam kung masama yung pakiramdam ko nun or something. Basta nandun lang talaga ako. Kasi nga, ayoko talaga nung feeling na nandun ka, nagwo-work ka, or wala kang work, or tapos na yung work mo, tapos wala ka na ibang pwedeng gawin. Kasi nakatunga ka lang sa monitor, tapos antok ka, hindi ka naman pwede matulog kasi mahuhuli ka ng CCTV or ng guard. So, pag nahuli ka kasi papapelan ka. Kaya nandun ko lang sa sleeping quarters. So, yung mga ganong eksena, talagang nakaka-lurky and yeah, super toxic nun and talagang gusto ko talaga mag-resign na yun, ayoko talaga. Tapos ayoko pa nung campaign, nung ano ko, work ko kasi ayoko talaga kasi dun sa work na yun kasi yung ginagawa namin is hindi siya bukal sa loob ko. Yung aming work, yung work namin mismo, hindi ko siya gusto kaya parang nagsama-sama na night shift ka pa, ayaw mo pa dun sa work mo. Tapos so, ayun. Yun lang naman ang aking story time about sa mga manager na very toxic. And very mayabang siya. Lalaki siya. Mayabang siya and nakakabwisit siya kasi pinag-night shift niya pa. So, yun lang naman po for today. And tomorrow, iisip pa kung ano pa yung mga toxic na experience ko sa work. So, that's all. See you guys again tomorrow. Bye! Cute. Ayun talaga, nag-war siya talaga. Sino ka ba? Ba't inuutusan mo ako? Jowa niya, inaahas. Girl and birthday boy.